Dumating yung mga bagyo, dumating yung baha. Tingnan mo mga kapatid, hindi po siya nagiba, hindi po siya nawasak, kung ano naman. Kasi matibay po mga kapatid yung pundasyon niya eh. Matibay po yung pundasyon niya. Kumbaga sa bahay mga kapatid, di ba? Pag nagpapatayo sila ng bahay mga kapatid, meron yung mga pundasyon nila, di ba mga kapatid? Nakikita nyo yan. Nandun po yung pundasyon nila. Kung sa atin naman mga kapatid, ay kailangan din natin patibayin o lagyan natin ng pundasyon ng ating buhay. Kumbaga, may problema ka mga kapatid, kung paano ka hugot ng lakas o paano mo malalagpasan yung mga problema na yan, lagyan mo ng pundasyon ng buhay mo mga kapatid. Panigurado ko mga kapatid, ang pundasyon na ito mga kapatid ay ang salita ng Panginoon. Ang ating pundasyon sa ating buhay, ang salita po ng Panginoon. Kaya kung nandiyan na sa puso mo ang Panginoon mga kapatid, kahit anong problema, kahit anong bagyo man yan, kahit sino man yung dumating, kahit lumindol yan mga kapatid, hindi magigiba sapagkat may pundasyon ka na. May pundasyon na yung buhay mo kapatid. Ang pundasyon na yun ay ang salita ng Panginoon. Kahit kailan mga kapatid, hindi po nagigiba ang salita ng Diyos. Kahit anong pagsubok na dumating mga kapatid, hindi po nagigiba ang salita ng Diyos. Dahil yan po ang ating pundasyon sa buhay. Yung po mga kapatid, kasi ang Panginoon, Jesus never fails mga kapatid. Ayan. Kaya mga kapatid, tanggapin natin ang ating Panginoon. Sigurado ko mga kapatid, magkakarating po tayo sa karera ng ating Panginoon. So yan mga kapatid ang aking ibabahagi sa oras na ito mga kapatid. Kaya kung sino man yung mga may prayer request mga kapatid, sabihin mo lang po mga kapatid, kayo manalangin. The prayer request mo. Na-pre-request mo si Daniel. So, hiling ko mga kapatid na tayo yung upo bilang paggalang sa ating Panginoon. Ama, dakila ka sa lahat. Ama, tinataas natin ang iyong pangarap. Pinupuri ka namin, Ama, sa oras na ngayon, Ama. Salamat, Ama, sa iyong salita, ang iyong salita na buhay at makapangyarihan sa lahat, Ama. Ama, tulungan kami, Ama, upang may pamuhay namin ang iyong salita, Ama. Ama, salamat sa iyong salita mo, Ama, na siyang nagbibigay pundasyon sa aming buhay, Ama. Hinihiling ko po, Ama, ang ating mga kapatid na nandito, Ama, at hinihiling ko din po, Ama, na ang prayer request ng aming kapatid na si Sister Meros, Ama, na meron siyang isang kahilingan, Ama, na isang kapatid na, Ama, na nakakapag-share daw siya, Ama, ng iyong salita, ngunit wala po siyang time para magbulay-bulay ng iyong salita. Ama, bigyan mo siya ng kasapagang mag-aral sa iyong salita. Ama, bigyan mo siya o pagkaluban mo siya, Ama, ng iyong gawain, Ama, upang siya ay makapag-focus sa iyo, Ama, sa iyong gawain. Ama, hinihiling ko po din po, Ama, ang aking mga kapatid na nandito. Kung meron man din po sila, Ama, na meron din silang hinihiling, Ama, na hindi po nila masabi sa akin, Ama, ikaw ang siyang nakakaalam, ikaw po siya ang nakakaalam sa lahat. Ama, ikaw ang siyang mag-provide. O ikaw, Ama, ang gumawa ang pumilas sa oras na ito. Ama, hinihiling ko din po ang aming mga pamilya, nabigyan mo sila ng lakas, bigyan mo sila ng pangailangan. At wala, yung mga kapatiran namin na wala bigyan sila ng pangailangan nila, kabayan mo may isa mga
Ama, dakila ka sa lahat ng mga Tapos na. silang naluluman, binabalikan mo. Ulit pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpabulit mo makalkal ba?